Praise the Lord! Glory be to God! Muli, nagpapasalamat tayo ng lubos sa ating Panginoong Hesukristo sa pagkakataong ito na mapapakinggan natin ang kanyang banal at makapangyarihang salita na makapagpapatibay ng ating pananampalataya upang sa ganon ay patuloy tayo makapagbigay ng karangalan sa kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Pangalawa, upang tayo ay malapit sa Kanya ng lubos-lubusan sa pamamagitan ng ating pag-aaral na patuloy ay nakikilala natin siya sa tama at Bibliang kaparaanan. At dahil dito, tayo ay nai-inlove sa Kanya at nababatid ang ating puso't isipan na napakabuti niya para sa ating lahat. At kahit kailan ay hindi siya nagpapabaya, sa halip ay patuloy na pumapatnubay sa bawat isa sa atin at nagpapala sa pang-araw-araw nating buhay. Sa oras na ito, ang tatalakayin natin ay iba't ibang klase ng pananampalataya. Alam nyo ba na maraming klase ng pananampalataya? Pero ano nga ba ang tunay na pananampalataya na kinalulugdan ng ating Diyos na buhay? Ang unang klase ng pananampalataya ay yung tinatawag na natural kind of faith. Natural kind of faith. Sa salita pa lamang ay madali nating maunawaan na ang natural kind of faith ay naturalesa sa isang tao kung siya man ay naniniwala sa Diyos o hindi, sapagkat ito ay natural sa isang tao na araw-araw niyang ipinamumuhay. Halimbawa na lamang, kung gusto niya kumain ng sardinas, bibili siya sa tindahan ng sardinas at ibibigay sa kanya ng tindero ang lata ng sardinas at ito'y babayaran niya, bagamat hindi pa niya nakikita kung ang talagang laman nung dilata sa loob nung dilatang yon ay sardinas. Binayaran niya na at daladala niya na upang iuwi at ito ay lutuin at kanyang kanin. Bagamat hindi pa niya batid ng lubos-lubusan kung ang talagang laman nung dilata nung sardinas na yon ay sardinas sa loob. So bubuksan niya, alam niya na sardinas ang laman. So ibig sabihin, bagamat hindi niya nakikita, naniniwala siya na ang laman ay sardinas. Agad niyang ipaghahanda ng sibuyas, bawang, kawali, lalagyan niya ng mantika dahil lulutuin niya yung sardinas at ito'y igigisa niya na kapag binuksan ng kanyang opener o ng can opener yung dilata, ang laman ay sardinas. O di kaya naman sumakay tayo ng jeep, papunta tayo ng palengke ng Marikina. Pagsakay natin ng jeep sa kanto ng Mabini, nagbabayad tayo agad bagamat hindi pa tayo nakararating sa palengke ng Marikina. Bakit? Kasi alam natin, pagsakay natin, makakarating tayo sa palengke ng Marikina bagamat wala pa tayo doon. Ito yung klase ng pananampalataya na naturalesa sa isang tao. Naturalesa sa isang tao. At ang pananampalatayang ito, hindi ito yung sinasabi ng Biblia na kinalulugdan ng Diyos. Pangalawa, yung sinasabi nating historical kind of faith. Historical kind of faith. Number 1 is natural kind of faith. Number 2 is historical kind of faith. Tayo bilang mga Pilipino at naturingan tayong the only Christian in the Far East, ang bansang Pilipinas, naturalesa sa atin na tayo ay may kilalang Diyos, may kilala tayong Jesus, may kilala tayong Panginoong Hesukristo. Pero sa history lamang o sa kasaysayan lamang. Kilala natin si Jesus, napako sa krus, namatay, at muling nabuhay. Kilala natin siya dahil
ang bansang Pilipinas ay Katoliko o Kristiyanong bansa, pero ang pagkakakilala ay sa kasaysayan lamang at walang personal na relasyon. Ayon lamang sa kasaysayan. Walang pamumuhay ayon sa kalooban ng Panginoong Yesus, walang pagsisisi sa kasalanan, walang pagtalikod sa kasalanan, at walang pamumuhay ng may kabanalan sa harapan ng ating Panginoong Yesus. Sapagkat hindi siya ang pinaghahari, hindi siya ang pinagkatiwalaan ng buhay, hindi siya ang sinurenderan ng buhay araw-araw at hinahayaang na ang kalooban niya ang magawa sa ating buhay sa bawat sandali ng ating mga panahon dito sa mundong ito. Bagkus, kilala lang natin siya dahil ayon sa kasaysayan. Ito ay historical kind of faith. Kilala ng mga tao si Jesus pero hindi mo makikita ang kanilang pagkakilala at pananampalataya kay Jesus. Nabubuhay silang naglalasing, nabubuhay silang nambababae, nabubuhay silang nagsusugal, nabubuhay sila sa kasalanan at hindi ayon sa kalooban ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Ang pagkakakilala lang nila kay Jesus ay ayon lamang sa kasaysayan at hindi personal na pagkilala. Kaya walang paglagak ng buhay, walang pagsuko ng buhay, walang pagsurrender ng lahat-lahat sa Kanya. Kilala lang ng mga tao si Jesus ayon sa kasaysayan. Yung pangatlong pananampalataya ay tinatawag nating intellectual kind of faith. Intellectual kind of faith. Kilala ng mga tao si Jesus hindi lamang sa kasaysayan, kung hindi alam din nila ang mga salita ng Diyos, ang mga salita ng Panginoon. Pero hindi mo rin makikita ang bunga ng kanilang pagkakakilala ayon sa salita ng Diyos sa Biblia. Nabubuhay pa rin sila sa kanilang mga sariling kalooban. Nabubuhay pa rin sila sa kasalanan. Nabubuhay pa rin sila sa kanilang mga sariling likong gawa o pansariling pamumuhay. Ito yung tatlong klase ng pananampalataya na hindi kinalulugdan ng Diyos at hindi ayon sa salita ng Diyos. Ang una ay yung tinatawag nating ano ba yung una? Yung una ay tinatawag nating natural kind of faith. Natural sa buhay ng isang tao. Yung natural kind of faith. Okay? Natural. Nagbabayad sa jeep, maaga pa lang, pero hindi pa siya nakakarating sa kanyang pupuntahan. Dahil alam niya na once na siya umupo sa jeep, makakarating siya sa kanyang pupuntahan, although wala pa siya doon sa lugar na yon. Natural kind of faith. Pangalawa ay yung tinatawag nating historical kind of faith. Kilala lang nila si Jesus sa kasaysayan. Sa kasaysayan, sa istorya, sa history o naipasa lang sa kanila yung kaalaman patungkol sa ginawa ni Jesus pero wala silang personal relationship sa Kanya. Wala silang pag-surrender ng buhay sa Kanya at pag nanasa, nasundin ang Kanyang kalooban na gawin ang Kanyang mga pinag-uutos. At yung pangatlo ay yung tinatawag nating intellectual kind of faith. Alam niya ang salita ng Diyos, nasa isip niya ito, pero hindi niya ipinamumuhay. Hindi niya sinusunod yung mga salitang alam niya sa kanyang isipan patungkol sa salita ng Diyos sa Biblia. Ang mga ganitong klase ng pananampalataya ay pananampalatayang naturalesa sa buhay ng isang tao pero hindi mo makikita ang pagbabago sa kanila. Nagpapatuloy sila sa paggawa ng kasalanan. Nagpapatuloy sila sa kanilang mga likong gawa. Nagpapatuloy sila
sa kanilang mga sariling kalooban at hindi sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya na kinalulugdan ng Diyos ay katulad ng pananampalataya ni Abraham. Bagamat si Abraham ay matanda na at imposible na sa kanya ang magkaanak, at ang kanyang asawa naman si Sarah ay baog, pero hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Panginoon na siya ay magkakaanak at ang magiging anak niya ay ang magiging tagapagmana niya sa lahat ng pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. Kung kaya't patuloy siyang nananalangin at patuloy niyang inaangkin sa kanyang puso at isipan ang pangako ng Diyos na ito'y bibigyan ng katuparan sa kanyang buhay. Bagamat 100 taon na siya noong mga panahong yun, pero hindi siya nanghina sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Sa halip, anumang mga panglalait ng mga tao sa paligid niya, anumang hamon na dumating sa kanilang mag-asawa ni si Sarah, anumang ipinapakita ng kanilang mga pisikal na katawan na imposible na sa kanila na magkaanak sapagkat siya'y matanda na at si Sarah ay baog, hindi nagbago ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Sa halip, mas lalo pa siyang lumakas sa kanyang buhay na nagtitiwala sa Diyos na ang Diyos na nangako sa kanya na siya'y magkakaanak ay tapat at ito'y bibigyan ng katuparan ng Diyos sa kanyang buhay. Kung kaya't kalaunan, nung nakita ng Diyos ang kanyang lubos na pagtitiwala sa kanya na may katatagan, maging sa kanyang mga pangako, natupad ang pangako ng Diyos sa kanilang mag-asawa. Si Abraham at si Sarah ay nagkaanak at ang kanilang anak ay si Isaac. At hindi lamang ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan na magkaroon sila ng anak sa pamamagitan ni Isaac, bagkus isang buong bayan na hinirang ng Diyos ang ibinigay ng Diyos kay Abraham at ito ang bayang Israel. So not just only one person through Isaac, but the whole nation, Israel. Ano yung makikita po natin dito? Ang Diyos ay matapat at higit pa ang kanyang ipagkakaloob kung tayo ay patuloy na magtitiwala sa Kanya at sa Kanyang mga pangako. Na anuman yung ating maranasan, anuman ang problema na ating mapagdaanan, anuman ang hamon sa buhay na ating makaharap, hindi natitinag ang pagtitiwala natin sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Sa halip, tayo ay nananangan at pinalalakas natin ang ating mga sarili na ang Diyos na matapat, ang Kanyang mga pangako ay bibigyan niya ng katuparan sa Kanyang tamang kapanahunan para sa aking buhay. Kung kaya't I will not give up. I will not give in. I will not discourage. I will not be dismayed. My heart will still be confident unto the Lord, because the one who made a promise is faithful, and the one who made the promise is forever faithful and true to all his promises. He has the capacity to make miracles out of nothing. Meron siyang kapangyarihan at kakayanan na lumikha ng himala mula sa kawalan, na gumawa ng makapangyarihang bagay mula sa wala. Ang Diyos na may-ari ng langit at lupa na aking pinagkakatiwalaan ay tapat magpakailanman. And He will not disown Himself. He will remain faithful even though I've gone through a lot of problem. I've gone through a lot of challenge. I've gone through a lot of persecutions. I've gone through a lot of troubles. I will still hold on unto the Lord, because
He who made a promise is forever faithful. Forever faithful. And He will do what He has promised. Ang tunay na nagtitiwala sa Diyos ay may katatagan sa buhay. Hindi natitinag, hindi bumibitaw sa Diyos. Sa halip ay patuloy na nagtitiwala na ang Diyos na nangako sa kanyang buhay, na pinanghahawakan niya yung pangako ng Diyos sa kanyang buhay, ay bibigyan ng Diyos ng katuparan at higit pa ang kanyang ipagkakaloob kesa sa kanyang hinihiling mula sa Diyos. Kagaya ni Abraham, he was just asking for one son, and yet God gave Abraham nation through his son Isaac. Sa pamamagitan ng pagkakaloob ng Diyos kay Abraham at kay Sarah ng isang anak na si Isaac, ito ay pinagmulan ng isang bansa. At ang bansang ito ay ang bansang Israel na kanyang hinirang mula sa kanyang puso at isip. So when we hold on to God's promises, when we hold on that God is really faithful forever, He will not just give the fulfillment or the answers in our prayers to the promise that we are holding on in our heart, in our mind. But more than that, more than the miracles that we prayed for in this life. Kaya lalo tayong manangan, lalo tayong magtiwala, lalo tayong magpuri sa Diyos at magpasalamat. Bagamat wala pa yung ating mga hinihiling sa Diyos, magpasalamat na tayo sa Kanya sapagkat ibibigay ito ng Diyos sa tamang panahon, at kapag ito'y inirelease ng Diyos sa ating buhay, ito ay higit pa sa ating mga inaasahan. Kaya patuloy nating palaguin ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng Kanyang mga salita. Romans chapter 10 verse 17 says, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. By hearing and hearing the Word of God, our faith is being established. Our faith is being immovable. Our faith is being unshakable. Our faith is becoming more stronger than before. Kaya ang Diyos, kapag matatag ang ating pananampalataya, pinagtitibay natin ito sa pamamagitan ng Kanyang salita, lalo siyang naluluwalhati. Lalong napaparangalan ang Kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. At dahil siya'y lalong naluluwalhati at napaparangalan, hallelujah, He will release the miracles that we need in this life, and even greater than we ask for from Him. Kaya mga kapatid, mountain movers, keep on trusting the Lord. Keep on hearing the word of the Lord. Because as we hear the word of God, our faith strengthens. And as our faith strengthens, hallelujah, we will be able to receive more than what we ask for from Him. Miracles greater than we ask for from Him. Wonders greater than we ask for from Him. Kaya keep on trusting God. Keep on hearing the Word of God. Let the faith of God in your heart be established. Like Abraham, he did not waver. He did not turn his back from the Lord. He did not doubt from the promise of God. Instead, he kept on believing that the one who made the promise is forever faithful, and He would do what He promised. He has the capacity to do miracles more than what I have asked for from Him.
Kaya yung faith ni Abraham ay tinawag na enduring kind of faith. Enduring kind of faith. Ibig sabihin, faith that endures. Yung pananampalatayang hindi napipigilan ng problema. Yung pananampalatayang hindi napapahinto ng anumang pagsubok sa buhay. Yung pananampalatayang hindi napipigilan ng anumang hamon sa buhay. Yung pananampalatayang hindi humihinto o tumitigil sa pakikinig ng salita ng Diyos upang lalong tumibay at tumatag. Ano man ang pagsubok, problema o hamon sa buhay na kanyang nadaanan, nanatili siyang matatag, matibay, strong in the Lord. Therefore, when God was pleased because of what he has done and showed or demonstrate upon, the Lord blessed him and gave him not just Isaac, his son, but nation Israel, the chosen people of the living God. God has the capacity to bless you and me more than what we ask, more than what we prayed for. Kaya keep on going, mountain movers. Keep on trusting the Lord. Establish your faith unto Him. Keep on hearing the Word of God. Hallelujah. Keep on saying to yourself, God is forever faithful. What He has promised, I keep holding on in my heart. I keep on trusting Him because the Lord is faithful and He will give me more than what I've asked from Him, the miracles that I need in this life. Praise God, mountain movers. Keep on trusting the Lord. Kukumpletuhin ng Diyos ang anumang mga dakilang bagay na sinimulan niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Iba ang taong matatag ang pagtitiwala sa Diyos na buhay. Iba ang taong matibay ang kanyang pananalig sa salita ng Diyos. Iba ang taong nagtitiwala sa buhay ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Sapagkat kapag ang Diyos ay naparangalan, natuwa, nagalak dahil sa ating pagtitiwala, na hindi natitinag ng anumang pagsubok o problema o hamon sa buhay na ito, ang Diyos ay gagawa ng himala higit pa sa ating mga inaasahan. Actually, maraming himala na ibinibigay ang Diyos sa atin araw-araw. Hindi lang natin napapansin at yung iba hindi lang natin nakikita. Marami ng pagkakataon na iniiwas tayo ng Diyos sa aksidente. Marami ng pagkakataon na iniiwas tayo ng Diyos sa gulo. Marami ng pagkakataon na iniiwas tayo ng Diyos sa trouble, sa sufferings. Marami ng pagkakataon na iniiwas tayo ng Diyos sa anumang sakit o karamdaman sa buhay na ito. Marami na siyang ginawa sa buhay natin. At ang iba rito, maaaring hindi natin nakikita. Pero marami na siyang ginawa at pinatunayan sa buhay natin. Ang pinakahimala na ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin ay yung binabago niya yung ating buhay araw-araw. Yung binabago niya yung ating sarili araw-araw. At hinuhubog niya tayo ayon sa kanyang kabutihan, ayon sa kanyang kadakilaan, ayon sa kanyang kabaitan. Kung paano siya kabait, hinuhubog tayo ng Diyos na maging tunay na mabait, kagaya ng kanyang kabaitan, kagaya ng kanyang kabutihan. Ito ang pinakadakilang himala, na nabubuhay tayo sa mundong ito, na pabuti ng pabuti ang ating buhay. Nahuhubog tayo sa katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Sa tulong ng kanyang mga salita na ating napapakinggan, sa tulong ng banal na Espiritu Santo na kasakasama natin at nananahan sa ating mga buhay. Kaya keep on going, mountain movers. The Lord is great and good and mighty, and He will do the work for us. Kaya magpatuloy tayo na may katatagan ang pagtitiwala o pananampalataya
sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Tayo ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa mga sandaling ito na ang bawat isa po sa amin ay pinagpala ninyo ng inyong mga salita. At pinagtitibay ang aming mga pagtitiwala at pananampalataya sa inyo, Panginoon, at sa inyong mga pangako. At alam namin, higit pa sa mga himala na aming inaasahan, ang aming matatanggap at mararanasan mula po sa inyo. Kaya po, higit po ninyong pagpalain ang aking mga kapatid, O Diyos, ang pamilya po ni Sister Jovi, ni Darlene, ni Sol, ni Jaja, ni Lady Arma, ni Nanay Irma, ni Jerry, ni Lisa, pamilya ni Cheryl, ni Nunoy, pamilya, Panginoon, ni Gig, ni Sister Edith, pamilya ni Luchi, pamilya ni Kaka, si Kaka, Panginoon, pamilya ni Des, ni Desbert, pamilya ng Angati, si Amel, si Nining, si Nunoy, si Fidel, si Weng, ang pamilya ni Sweetie, Lord, ang buong Mountain Movers. Continue to bless and strengthen their faith unto you, O God. And continue to do miracles, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin. Maging ang buong pamilya ko po, Panginoon. Salamat po sa open heaven at mga pagpapala, higit pa sa aming mga inaasahan at mga himala na aming kailangan sa buhay na ito. Kaya po sa iyo ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian, sa tanging makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ng mountain movers ay magsabi ng Amen! Amen and amen! God bless you, mountain movers! See you soon! Bye-bye!